pahayag ng panaginip. Panaginip, pangitain. Praise the Lord. Dami natin. Welcome sa Spiritual Family. Reunion nyo ah. Reunion, nandito sila na. Ay, si ano na pala? Si Mary. Mary. Anong nakaraang mga linggo, siya yung nakasama namin dito. Puri ng Panginoon. Reunion ng Spirito. Spiritual Family. At reunion din sa lugar nito kasi nanggaling din sila dito. No? Children Ministry, kasama namin si Wena, Catherine, Sarah, si Ruth, si Mary, Little Angels Choir. Uli ng Panginoon. Welcome back. Patuto, kung walang panaginip, pangitain. Patuto. Amen. Ngayon po ang ating pagbilang Diyos sa biyaya ng ating Panginoon Kristo. Marami pong salamat sa kanyang pagkakulay pag-iinat at kumisan sa kanila na ating pagpakulang. Yung kanyang kabutay na malagi. Amen. Madalas dahil sa ating mga lakad, nag-alakad, nakapagpunta natin na hingin muna yung kanyang patuloy pag-ingat. Ang ganun ang yayati sa apoy kumisan. Dahil kahapon, maalala ko na, hindi ako nanalangin bago kami sa bahay. Kaya akaris, wala kami naglalakban. At ito ang nanalangin sa pinamiligan. Sapat kami, alam ko na maliban ang kanyang patuloy pag-ingat sa atin, mahirap natin maabot yung mga bagay na nais na lumarating sa ating pananampalataya, ating paglilingkod, maging sa ating pamumuhay. Maliban ang kanyang pag-ilang na buhay. Kaya naalala ko lagi na sa loob ng sa taong pagkabata, na kung dati lang ang talaga. Yung mga katanungan ko mula sa aking pagkabata ay nagkaroon mga kasalit na bata pa ako at tanong ko na, totoo bang may Diyos? Totoo bang ang Diyos ang nabigla ng mundo, araw, buwan, batang isip ako ng kaya sa nagbasok ko nga mula ko ang Panginoon, yung pa rin ang walang aking buhay. Gusto ko makita yung Diyos na yan. Gusto ko siya makita. At napagpakita siya sa akin na ako ay nagpapasting ng 40 days, 1982, natakot akong bigla. Natakot ako. Hindi ko alam kung bakit gano'n yung pagkatakot ako. Kaya rin sa nakita ko taayuan. Mahirap sa larawan dahil panay dugo. Panay dugo. Hindi ko makikilala ang mukha. Panay dugo yan. Hanggang ngayon, yun na yung mga bagay na naging kayamanan ko sa aking pagkakas. Sa aking mga pagbabasa at pagsisikap, nakabasa ako ng isang artikulo sa isang aklat. In-interview yung isang Hudyo. Ano raw ba ang sikreto ng mga Hudyo? Mula sa panahon ni Abraham, hanggang sa kasalukuyan, natutunto nila yung kanilang lahi. Natutunto nila. Alam nila yung kasaysayan. So dahil kung bakit hanggang ngayon, ang giyera dyan, sa mga Palestinian at ng mga Hudyo, hindi matapos. Ang dahilan, yung kanilang pag-alaala sa kanilang lahi. Yung Hudyo in-interview, isang simple salita lang ang ginamit. Remembrance. Remembrance. Pag-alaala sa lahat ng bagay. Sa akin, bilang isang panapaya, wala sa akin, tapos mo siya eh. Naaalala ko yung mga bagay na nagdaan sa puso. Kami naman, so pwede mo namin to pray. Siguro ngayon, magsisimula na kung ano talaga yung pagdil ko sa buhay. Kung ano yung aking bahagi sa gawain ng Panginoon. Kapag inaalala ko lagi, mula na ako kinabaptize 1975, April 15,
10:30 in the evening na may babagtag sa North Bay Boulevard na Botas Metro Manila. Ating gabi yun. At makakalimutan. Mula noon, tinandaan ko lagi yung mga event ng aking buhay, ng pananampalataya. Paano kami nakarating sa panahon na ito. Nakumisa na, Sister Viola, sabi niya, pag binabalik nila sa alaala yung buhay namin sa Cagayan. 5 ang anak, 2 kami, kaya 7 kami miyembro ng pamilya. Ang income ng church ay 20 pesos. Hindi mo tiyak kung anong hanap buhay yung pwede mo gawin doon. Nagbuhay kami. Nagbuhay. Nakaraos kami sa araw-araw na takbo ng pabili ko, na pananampalataya at pagbuhay. At hanggang ngayon, yun yung naglalaro sa kaisipan ko. Sapagkat sa loob ng 7 taon, yung kabutihan ng Diyos ay namalaki siya. Kaya ako po nagdiriwang na ng Jubilee bilang miyembro ng Gospel of Christ. Sapagkat 49 years na po ako nito nakarang April, at sa loob ng 49 na taon, sa 7 cycle ng aming buhay sa pananampalataya, nakita ko po yung step by step na paglago, pag-angat, at pag-ginhawa. Kapag sa ngayon, kung iisipin, nakakahiyaman ko ito. Kung kami dumating dito sa Santa Maria Culpang, ang short ko lang ay tatatlo. Nung una pa nga na umaatin ako ng Pentecost, wala akong underwear, kundi short lang eh. Umaatin pa ako ng giyan. Yung pagkakalimutan ko alang-alang, bakit ako ng yog, naka-short lang. Lumasyo si Destiny sa palapit sa pinaklat ng yog. Nakita ko siya kasi napag-ibig siya. Siguro, napigla siya nakita yung pasulot ako habang inasang tahat ng yog. Baka ako nakita ibang yog. So marami mga bagay mga kalita. Kung hindi makakalimutan, ito ko rin mga subyente ng nakaraang taon, talaga naman, sa buhay ko kasi, hindi ko po naging ugali na maging bukang bibig yung, hindi sa hindi ko po naging ugali yun, hindi. Kundi sa panahon ng aking paglilingkod, ng pananampalataya, yung mga pagbaba sa espiritu, yung mga drama sa tinig, ginagamit ko lang yun kapag talaga merong masamang espiritu na kailangan palayasin. Pero sa simpleng pamumuhay ko lang, hindi ko nagawag mag-review ng panahon na yun. Pero kita-kita ko po yung poste na ang sasalit ko. Yung speaker na yan na lang ang layo. Hindi ko makabit sa kaliwa yung manibela. Para bang nagulak. Kahit kami, hindi kami inuhulog doon sa bangin. Na ang lalim eh, 6 na metro. Hanggang sa pinakahuli, yung poste, kita-kita ko. Ganyang kalayo, bigla nag-black ang paningin ko. Nawalan ako malay. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kaya yung boses ko medyo na-apektuhan. Hindi na ako makapalisya ito ngayon. Nasira. Siguro yung tama doon sa mga pagkatrasyon. Iskisa ko, nabasan. Nabasan ito. Ang sugat ko rito, 2. Isang dito, 2 tahi. Dito, 6 ang tahi. Nawa na talaga ang manas. Kaya lang ako nagising. May taon na kayakap sa akin. Yung ang pili. Doon ako nagkamalay. Pagkamalay ako nakita yung postisyo ko, pinulit ko ng salita. Yun ang una kong ginawa. Ang clothing ng postisyo. At tuloy naman ang Panginoon kasi na magkakasama kami ng Sister Viola, saka si Mary, saka si Jacob. Masaya kami nagkukwentuhan. At ang totoo, hindi ko alam kung yung pangalawang service pa lang yung Sister Viola sa sila. Kasi bihira siya makaservice. Hirang-hirang. Halos sila lagi lang sa bahay na may iwan. Kaya lang nga, mahirap siya lumakan. Mahirap. Kaya lalo sa lugar namin, mahirap ang daan. Lalo kayo ng tag-ulan. Mahirap talaga ang daan. Pero sa biyaya at pagdating ng Panginoon, narito po kami. At hindi ko po kalahin na makakarating kami na hukupo. Dahil ang birthday system yun,
Miyerkules, June 4, birthday siya, marami pang pagkakit, pero wala kang normal lang, pagkulang ng buwan. Normal lang ang buwan. Hanggang sa piyente, pagkakit na kasi ron, ang ko na receive, medyo masaya kami. Yung aking mga anak mahilig sa sorpresa. Lalo na sila, ay mahilig sa sorpresa. Iba sa pananampalataya at buhay, maraming mga bagay na sorpresa talaga. Sorpresa. Nangyayari, dumarating, hindi namin nakalain. Pinapangyayari lang ng Panginoon. At sa pagkakataon na ito, ang ilan, naramdaman ko tayo ng Espiritu. At ang dito nga, bigyan na niya yung kailangan kong kapangyarihan, o lakas, o kung ano man yun, para gawin ko yung kanyang kalooban. Ang dahilan mga kapatid, sa loob ko ng halos 10 years, dahil gusto nagsimula akong mag-fasting ng 40 days, 2014, hindi pa kami nakatira. Sinimulan ko na gumawa. Siguro 13 days pa lang ako noon sa aking pag-aayuno, magkasabi kami ng Pastor Clement. Simula ko nang gumawa ng isang bagay. Lumulot ako, mga bagay na may kinalaman sa church, sa mga aral, at sa mga kaganapan. At yung sulat na yon, merong personal kay Pastor Efren, meron para sa Council of Elders, merong personal para kay Sister Edina, kay Sister Edna, yung sa mga ibang miyembro na ng council, pare-pareho ang nilalaman. Pati yung mga regional head, yung mga senior pastor, marami yun. Ang totoo hanggang ngayon, meron pa nga sa bahay na pamigay. Kaya meron akong demembrash, at meron akong kopya. Kung ano yung laman ng mga sulat na yun. Kaya hindi ko pwedeng pag-uwi na, ganito ginawa mo, ganito sinulat ko. Hindi ko, may kopya ko talaga. Handwritten pa yung una. Pangalawa, ina-inform ko sa mga dan. Kung magsimula lang kumakain si Pastor Clement, pinadala ko sa kanya sa management. Iba yung kay Pastor Efren, kay Sister Edna, kay Sister Edina, at saka yung isang nakao, simula ka pareho na. At doon naman nagsimula yung malaking problema sa buhay ko bilang managpagpala. Ang dahilan, yung panaginip na nabintaan na aming pag-ayuno kay Sarah, may matandang dumating. Hindi ang buhok, hindi ang bantas na mahaba, hindi rin ang damit na halos ay sumayan sa bukong yung damit na suot. Inuutusan siya. Sabihin ko sa tatay ko, kailangan niya mag-ayuno ng 40 days. Sa panaginip niya, sumagot siya. Ay, hindi na po kaya ng tatay ko yun kasi matanda na siya. 66 years na siya eh. Hindi, basta sabihin mo, kailangan niya mag-ayuno ng 40 days sapagkat mayroon siyang gagawin. Sabihin mo sa kanya, at tandaan mo, kailangan niyang gawin ng Oktubre. Pati yung buwan kung kailangan gawin ng Oktubre. Maalaman ko yung panapilit, nasa kagaya ng buwan ng July. Natatapos malapit ng buwan ng August. Ginagawa ko yung steel window ng aking mga anak nila Rowena. Inapura ko ngayon yung ginagawa ko. At bakit katrabaho, pinupundisyon ko na yung sarili ko. Mag-ayun ka. Ordination. Tinatanin ko sa aking utak na mayroon akong gagawin. Na hindi ko gagawin. Kaya na naging mabigat mga kapatid, yung salitang mayroon kang gagawin. Meron daw akong trabaho na kailangan. May mga mensahe sa akin ng Espiritu mula pa nung araw. Personal. Mga mensahe sa iglesia. Hanggang ngayon, itanong nyo sa akin kung ano ang huling drama ng Espiritu panahon ni Sister Sinen sa Season Auditorium 1983. Ikukwento. May mga hiwaga sa mga mensahe. Yung mga mensahe ng Espiritu, may back 1992, 1991, yung mensahe ng Pentecost sa Atleta Coliseum na hindi nangyari, at dahil hindi naman pala yun ang mensahe talaga. Mga drama na nagtindaan kung bakit ang iglesia sa ngayon, ganito. Mga drama hindi naintindihan,
na mabigat. Sapagkat may mga tao na salita, sinungaling yung Espiritu. Yung do Espiritu Santo na gumagawa sa iglesia ito, nangungusap sa iglesia ito, tumawag kay Sister Sinet at nagtatag ng iglesia ito, sinungaling. Bulaan, mandaraya, bobo, bakit nga? O sige, ang susunod na Pentecost ay Araneta Coliseo, pero tatrabahuhin pa yun. Yehey! Ang problema, nagpunta ng Araneta Coliseo buwan ng September nakareserve sa Roman Catholic. Hindi, bobong espiritu yan, nakareserve na pala, hindi na alam. Sinungaling, mandaraya. Ang problema, hindi naman talaga nila nakikilala at nalalaman kung paano ba gumagawa at nangungusap ang Espiritu ng Diyos sa Iglesia. Ang talagang mensahe, ang susunod na Pentecost ay Metro Manila. O saan sa Metro Manila? Walang sumagot. Bakit walang sumasagot? Gusto nyo ba sa Araneta Coliseo? Yehey! Applause sa mga tao. Uy, gusto nyo na sumikat. Gusto nyo nang sumikat, Araneta Coliseo, nabigay sa Iglesia. O, sige. Talaga ba gusto nyo sa Araneta Coliseo? Yehey uli. O, sige. Ang susunod na Pentecost, Araneta Coliseo. Pero, may kasubay. Tama na ba ulit kayo? Kaya nung punta ng Araneta, naka-reserve. Sinungaling, bobo. Hindi nila alam, sila yung mga bobo. Hindi nakakakilala sa paraan at mensahe ng Espiritu. Hindi nakakaunawa sa mga sinasabi ng Espiritu. Kaya si Brother Espiritu, yan ang hilig at gusto-gusto. Espiritu. Kaya itong araw na ito, sabi ni Pastor Efra, inuunyong daw ng Espiritu family. Inuunyong ko din sa Espiritu Santo sa naramdaman ng Espiritu niya. Yan mga kapit. Hindi ko lang. Kapag mamaya siguro, bubuksan ko yung isang bagay na katagal na nagpapahirap sa mga ko. Kayo magsasabi at uunawa sa mga bagay na sasabihin ko. At sana, huwag mangyari na merong itisuro ng ako masabi. Kaya sana, maunawaan din ninyo yung pagkakakilala ko sa hiwaga ng Diyos, sa hiwaga ng Kristo, sa hiwaga ng kanyang dakilang panukala. Lalo na narinig natin, tayong lahat ay mga tagapagmana. Tagapagmana. Alam niyo ba kung yung mga ito? Isang dakilang kaharian at panukala ng Diyos. Hindi lang para sa iglesia, sa buong katauhan, hindi sanglibutan ng kagamitin ko, sang katauhan, lahat ng tao na mabubuhay. Kapag ang mabubuhay lang doon, makakarating doon, yung mga tanal, yung mga tinawag, yung mga nagtitapa, gaya na nakasulat sa apat na Revelation. At ang mga ito makikipagbakang kasama ng kordero, yung mga tinawag, yung mga pinili, at yung mga tapa, nagtagumpay din, kasama ng kordero. So ang criteria, tinawag, napili, nanatiling tapat. Siyempre sasalamatan ko po ang Panginoon kasi hanggang ngayon, dahil ito, kaya ngayon mga narinig ko rumor, bakit si Pastor dito na ngayon nandiyan? Hindi ba may problema yan sa mga aral? Bakit siya nananatili pa? Siya ngayon mga may sinasabi tungkol sa ganito, tungkol sa ganito hindi nila ako kilala. Hindi nila ako kilala. Hindi rin nila alam yung aking pananampalataya at paglilingkod. At lalo hindi nila alam yung personal kong relasyon sa Ama. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Kaya nga kung minsan ako nagsasalita, siguro iniisip ng iba, biro lang. Alam ko kung nasaan yung puno ka ng bunga. Alam ko. Pag kailangan ko ng bunga, pupunta ako ron. 12 bunga nun hindi ba? 12 bunga. Namumunga, ang nakasulat, namumunga sa bawat buwan. Pero para sa akin, namumunga sa bawat panahon. Kahit panahon na sinipin.
eskwelas, may panahon ng kainito, may panahon ng bangga, may panahon ng atis, ng abogado, lahat ng puro kahoy may panahon. Ganun din ang puro kahoy ng buhay. May panahon ng pamumunga ayon sa panahon na kailangan mo. Ngayon, tatanungin ko kayo, ilan ang alam ninyo bunga ng Espiritu? Ilan? Ilan talaga? Siyam, 10, 12, ilan? Ha? May kulang na 3, pastor. Yung dalawa, nasa Ephesians chapter 5 yata yun. Chapter 5 na Ephesians. Yung isa, yung pang-12, sa Romans 6 makikita mo at saka sa Hebrew chapter 12 yata yun. Ang kulang at ang bunga ng Espiritu ay kagandahan loob, pagtatapag ba yun? Truth and faithfulness. Truth and righteousness. Yung nasa Ephesians 5. Truth and righteousness. Ayun, same list. Mas maganda. Chapter 5 yun. Ayan. Ay, hindi. Ephesians 5. Anong verse ba yun? Baybayin mo. But the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. But the fruit of the Spirit is in all goodness. Kaya, nine pala yun. But the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Wala yan sa Galatia. Sa Galatia, kompleto yung siyam. Ang pahuli, Romans chapter 6. Kaya lang ang pagkakabanggit ko na yun. And ye have your fruit of holiness. Your fruit, ang pagkakabanggit ko sa Roma. Pero ang totoo, you cannot bear the fruit of holiness unless it is the Spirit of God that works in you. At saka yung sa 12. At ang kabanalan na kung wala ito, sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Kaya, ang bunga ng punong kahoy ng buhay sa Revelation, 12. Ang bunga ng Espiritu, 12. O, isides, o yun talaga yun. Kailangan mo ng pagpipigil. Isa yun sa bunga ng punong kahoy ng buhay. Kaya pagka gigil na gigil ka na, gusto mo nang magwala, hanapin mo, puntahan mo yung punong kahoy ng buhay, at punin mo yung bunga ng pagpipigil. Kaya binabanggit ko, alam ko kung nasa yung punong kahoy ng buhay. I know how to compare scripture. Ganun po ako mag-aaral. Kaya, nasalamatan ko po ang Panginoon kasi sa kabila ng mga naganap sa iglesia nito, iningatan ko ako ng Panginoon. Maging sa karaniwang takbo ng buhay, sa kapahamakan, sa mga aksidente, pag-pitong aksidente ko na po yung pagkakabangga ko sa poste. Pero hanggang ngayon, wala po akong pilay. Wala akong pilay. Nabasag lang yung poste sa poste. Wala po akong pilay. Yung boses ko lang na napilay ng konti. Hindi na ako makaawin ngayon kahit gusto ko umawin kasi hindi na ako makapagseto. Hindi na ako makapagseto. Tumaitaas yung boses ko, tumaitaas. Ito na lang yun, ito na lang. Kaya, para din ako sa kumaba. Nagkakawin ako sa oras mamaya. Kaya nakila ko po ang ating Panginoon. Napakapalad natin. Napakapalad po ninyo na naririto pa ngayon. Hindi nyo alam kung ano mga bagay na darating at mangyayari. Pero ako nakikita ko po at
naunawaan ko na po yung mga bagay na mangyayari. Naunawaan ko. Kaya sana, pag-ibayin ninyo yung inyong mga pananampalataya at tanungin ninyo yung sarili ninyo. Ano ba talaga yung aking pananampalataya? Ano? At gaano ba talaga yung porsyento ng aking pananampalataya? Kaya ko bang harapin yung mga pagsubok? Kaya ko bang harapin yung mga problema? At ang pinakahuling tanong, paano ba ako magtatapat sa ito? Yung po, yung pinakahuli at pinakamabigat na tanong, paano ako magtatapat sa Diyos? Pagkatandaan na ninyo ang kriteria, tinawag. Lahat tayo tinawag, amen? Ako, hindi sumagot. Lahat tayo tinawag, amen? Sa ngayon, tayo pili. Masasabi ko tayo pili. Kasi, mamalagi pa kayo hanggang ngayon, nandito pa kayo. So, kasama na kayo sa pinili. Ang huling tanong, are you faithful? Kaya tanongin niyo yung sarili ninyo. Kung gusto ninyo magtagumpay, kung gusto ninyo guminhawa, tanongin niyo yung sarili niyo. Ako ba yung tapat? Upang ang Diyos din ay maging tapat sa pagbibigay niya ng pagpapala sa inyo. Bagamat may salita, kung tayo ay hindi tapat, siya nananatiling tapat. Hindi siya nagbabago. Ngayon, huwag natin panatilihin na saka na ako magtatapat. Alisin nyo yung ganong mindset. Yung saka na ako magtatapat, alisin nyo yun. Hindi kayo giginhawa. Hindi. Mananatili kayo sa hirap. At ang mahirap niyan, pahirap ng pahirap ng pahirap ng pahirap. Kaya kung gano'n ang aspeto ng buhay, mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo, mga bata. Mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo, purihin po ang Panginoon.